Bastos ba ako kasi iniwan ko ang kadate ko? Stay and listen to the full story. Tell me kung mali ba ako. Tatanggapin ko. I'm 27. Babae. Working professional. Sakto lang ang buhay. Hindi mayaman, hindi rin broke, pero pagod. Yung pagod na hindi lang galing sa trabaho, kundi galing sa adulting, expectations, at sa tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip mo. May darating pa ba? Isang gabi, bandang 11:47 p.m., alam mo yung oras na tahimik na ang mundo pero sobrang ingay ng utak mo. I downloaded a dating app. Hindi dahil desperado ako, more like, baka lang, baka may makilala, baka may plot twist ang buhay ko. Then I matched with him. Lalaki, mukhang maayos. May malinaw na photos, clear face pics, full body shots, walang obvious na filter. Hindi siya super pogi na intimidating, pero yung tipo na mukhang mabait. Mukhang marunong makinig. Mukhang safe. Nag-usap kami for 2 weeks. Hindi yung dry na kumain ka na ilang. Totoong usapan. May kwento, may humor, may lalim. Pareho kaming mahilig sa late night walks, sa comfort food, sa random thoughts tungkol sa buhay. May isang gabi na umabot kami ng 2 a.m. kakatawa sa voice messages. Yung tipong mapapangiti ka mag-isa sa kwarto mo. Doon ko naisip, okay, gusto ko siyang makita in person. So we planned to meet. Simple lang, restaurant lang. Hindi fancy, hindi rin fast food. Yung tipong safe choice. Saturday night, after work, after traffic, after lahat ng pagod ng linggo. Dumating ako ng maaga, rare moment ng pagiging on time. Nag-CR muna ako, inayos ang buhok, tumingin sa salamin, huminga ng malalim. Okay, isang date lang to, calm lang. Pumasok ako sa restaurant at nag-scan ng paligid. Table by table. Wala. Chinek ko phone ko. Tama naman yung lugar. Tama naman yung oras. Then may kumaway. At first, hindi ako kumaway pabalik. Kasi, hindi ko siya kilala. Tumingin ulit ako sa paligid. Iniisip na baka nagkamali lang ako. Pero tumayo siya, ngumiti, at binanggit ang pangalan ko. At doon ko naramdaman yung parang bagsak ng tiyan ko. Kasi yung lalaking nakatayo sa harap ko, hindi siya yung nasa pictures. Hindi ito yung ibang angle lang o mas chubby lang ng konti. Hindi. Clearly, mas luma yung photos. Mas matanda ang itsura niya. Mas mabigat ang katawan. Iba ang buhok. Iba ang overall presence. Hindi siya pangit. Pero hindi siya yung ipinakita niya. Umupo ako. Kasi ano bang gagawin ko? Tatakbo? Magwawala? Hindi naman ako ganong tao. Nag-usap kami. How was your day? Traffic, as usual. Same. Pero habang nagsasalita siya, kalahati ng utak ko wala doon. Ang laman ng isip ko, bakit? Akala ba niya hindi ko mapapansin? Ginagawa na ba niya to palagi? Hindi lang dahil sa itsura, kundi dahil sa choice na gumamit ng photos na hindi na totoo. At sa totoo lang, kung yan ang itsura niya sa profile, baka nag-match pa rin kami. Pero tinanggal niya sa akin yung choice. At doon ako nakaramdam ng bigat. 20 minutes ng pilit na pagiging polite. 20 minutes ng small talk. 20 minutes ng pakiramdam na gusto ko na lang umuwi. Then may isang malinaw na realization sa utak ko. Hindi ko siya utang ng buong gabi. So sinabi ko, maayos, mahina ang boses, walang insulto. Hey, I don't think I'm feeling a connection. I'm really sorry. Kita ko yung gulat sa mukha niya. Yung sakit. Pero hindi ako nag-explain ng mahaba. Hindi ko binanggit ang itsura. Hindi ko binanggit ang photos. Nagbayad ako ng inumin ko. Tumayo ako at umalis. Sa grab pa uwi, nanginginig pa rin yung kamay ko. Halo-halo, relief, guilt, inis, lungkot. Later that night, may message siya. Sabi niya, rude daw ako. Hurtful daw na umalis ako agad. Na, attraction can grow if you give it a chance. May kaibigan pa akong nagsabi, dapat tinapos mo na lang yung date. Andyan ka na eh. Medyo shallow naman. Tahimik lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako naging masama. Hindi ko siya ininsulto. Hindi ko siya pinahiya. Hindi ko siya ginawang biro. Ang ginawa ko lang, umalis ako sa isang date na nagsimula sa pakiramdam na hindi naging totoo. Oo, attraction can grow. Pero honesty dapat nandoon na sa umpisa. Hindi lahat ng pag-alis ay kabastusan.
Hindi lahat ng hindi ay pagiging masama. At hindi lahat ng discomfort ay kailangan tiisin para lang masabing mabait ka. Minsan, ang pinakarespeto na pwede mong ibigay sa sarili mo at sa ibang tao ay ang maging honest at mag-walk away. Hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil may halaga ka rin. Kaya ngayon, tinatanong ko kayo, bastos ba ako? Mali ba akong umalis kahit hindi na ako comfortable? O okay lang talagang piliin ang sarili mo kapag pakiramdam mo, niloko ka from the start? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo?